Salamat sa magandang araw sa ating lahat po, sa ating lahat, mga Filipinos dito po sa Malaysia. Kung nasaan din ang mga Filipino, mga kababayan, kaibigan, kapatid natin po sa ibang parte ng mundo. And of course, ang mga friends natin, kababayan, kaibigan, dyan po sa Pilipinas, good morning or good morning. Good day to each and every one of you. Magandang araw sa ating lahat. Ito po si Nico Fabian once again nandito sa programa natin Nick Talk, Real Talk with Nico. And ngayon medyo today must be a solemn one po, no? Dahil we are now on Thursday or Holy Thursday na po. And bukas will be Friday. Nandito tayo po sa loob ng Holy Week. So Good Friday na bukas po at 2 o'clock ang Yesu Cristo, si Jesus Christ will be nailed to the cross tomorrow at 3 p.m. po. So, sa mga Kristiyano, especially those who are embracing a Roman Catholic faith, yes, today or since Sunday, Palm Sunday hanggang Saturday po, no? Black Saturday po, we are mourning. No? We are mourning and we are observing itong very special religious occasion namin po, or natin, which we call the Holy Week po. So, welcome sa inyong lahat po. And today, I'm going to touch, I will not stay too long dito sa programa natin po because we will be only touching one or two topic. Yun ang po, mga importanteng topic na yan po. And to start with, I just want to remind ang mga Malaysian friends natin dito sa Malaysia, both sa West at saka dito po sa East Malaysia po, that starting on April 15 po, ang gobyerno, ang Malaysian government has decided to enforce itong work from home policy ng gobyerno lahat sa mga government agencies and local units po. Now, although we are not really feeling the pinch, no? Just like, not like other countries like the Philippines and other Asian countries, mga neighbors natin po, no? Ang Malaysia po is taking precautionary measures po in the event. This, sabihin natin, conflict dyan po, ang Amerika, ang Israel and Iran will prolong po ang gera dyan po sa sabihin natin Middle East. Precautionary measures ito po. And may plano ang gobyerno dito sa Malaysia po on how to protect the welfare and interest of ang mga Filipinos. The first video clip that I'm going to share with you po, no? This is for our viewers, mga Malaysian friends natin po, no? And of course, ang mga Filipino who got relatives dito sa Malaysia po, so you will also be aware of what is happening dito sa Malaysia po, no? So, nandito ang announcement made by Prime Minister, Dato Sri Anwar Ibrahim just recently po when we talk about the work from home, that will take effect on April 15 po. April 15. So, nandito, let's watch and listen to the announcement of Prime Minister Anwar Ibrahim. It is sa Malay version ito po, but never mind. Later on, I will read a story and news article po, also the same topic po, no, in English, so that mga friends natin who don't understand the Malayo, no, or the Malay language, you will know what is the sabihin natin ang announcement ni Prime Minister Anwar Ibrahim, Dato Sri Anwar Ibrahim. Nandito po, let's watch and listen to this. Ini kita umumkan bahawa kita ambil langkah awal dan ini termasuklah sambutan Idul Fitri yang lebih terkawal. Kerajaan akan mengurangkan dengan langkah-langkah penjimatan dan sambutan yang jauh lebih sederhana. Saya ucap setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada semua yang mengikuti dengan semangat ini dan tidak angkuh, tidak boros, tidak anggap keadaan itu biasa, mempamerkan kekayaan sewenang-wenang
dan menunjukkan seolah-olah tidak ada yang terkesan. Sikap ini akan merugikan kita kerana rakyat di bawah sana, petani, nelayan, pekerja masih ramai terhimpit. Jadi golongan yang agak kaya, yang tinggi kedudukan mereka, jangan alpa tunjukkan keprihatinan dan bantu dalam keadaan yang menekan ramai rakyat. Tetapi oleh kerana kita tahu kesannya, dari segi kerajaan, kota Budi 95 itu diselaras kepada 200 liter sebulan bermula hari ini sebagai langkah sementara. Kemudian pengisian diesel bersubsidi di Sabah, Sarawak dan Labuan mula dikuasakan. Dan hari ini Mesyuarat Jemaah Menteri bersetuju melaksanakan dasar pekerja dari rumah bagi kementerian, agensi serta badan berkanun dan syarikat berkaitan kerajaan bermula 15 April. Tujuannya mengurangkan penggunaan bahan api, memastikan kemampanan bekalan tenaga. Perincian lanjut akan diumumkan nanti. Dalam masa yang sama, saya ingin tegaskan bahawa kerajaan bertindak menampan impak krisis tenaga global ini menerusi inisiatif sokongan rakyat. Berapa jumlah belanja untuk menyerap impak minyak yang meningkat ini? 4 bilion ringgit satu bulan. Jadi ini bukan perkara kecil. Orang-orang yang menyinggung hal ini harus tahu bahawa kerajaan membantu rakyat tambahan 4 bilion ringgit. Ya, ini untuk menahan. Tetapi tentu keupayaan itu terbatas. Ya, dan lihatlah pengalaman negara-negara lain. Ya, jadi kalau ada cadangan lain, baik dari kalangan peniaga, nelayan, pekerja, sila kemukakan. Balik tindakan ekonomi, datang kuasa berkenaan, Jemaah Menteri itu setiap hari ada percubaan dan kita memanggil wakil-wakil, termasuk saya sendiri akan memanggil baik kontraktor kecil ataupun wakil nelayan, petani untuk mendengar keluhan mereka dan cuba menampung dan membantu segala yang kita mampu. Alright, yun po, narinig natin ang announcement made by Prime Minister Anwar Ibrahim po tungkol ang sitwasyon ng Malaysia po, no? Tungkol sa conflict dyan po sa Middle East. Okay. Nandito po, let me read you a story, a news article po coming from The Star. Dito po ito sa Malaysia regarding itong issue. Nandito po, a work from home or WFH directive for government ministries, agencies, statutory bodies, and government-linked companies or GLCs will take effect from April 15 as the government moves early to caution the impact of a global energy crisis. In a special briefing last Wednesday, April 1, Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim said detailed guidelines for the implementation would be announced soon, but stressed that the move is part of a broader strategy to safeguard Malaysia's energy security and protect the public from sudden price increase. He said the government chose to act preemptively through the initiative Sokongan Rakyat or People Support Initiative rather than wait for the fallout from the escalating conflict in the Middle East to hit households and businesses. He warned that the global situation is expected to worsen before it improves and that the recovery period will be prolonged. Among the measures already put in place are a monthly 200-liter quota under the Budi Madani 95 scheme and full enforcement of the subsidized diesel mechanism in Sabah, Sarawak, and Labuan.
Anwar said these steps are aimed at cushioning the impact of higher global oil prices while ensuring that subsidies remain better targeted. He revealed that the government is currently spending about 4 billion ringgit a month to absorb the spike in oil prices and shield consumers. This is not a small matter. The government is providing an additional 4 billion ringgit to help the people. But of course, our capacity is limited and we must also look at the experiences of other countries, he said last Wednesday. Anwar added that the government is actively diversifying Malaysia's energy resources or sources to ensure that fuel and power supplies remain secure despite disruptions to global supply chains. He said national oil company Petronas has assured that it can guarantee adequate supplies of oil and gas at least until May, describing this as an important buffer as Malaysia navigates the crisis. The Prime Minister stressed that the situation can no longer be treated as business as usual and urged all sectors to cooperate with the government's efforts to save energy and avoid wastage. He noted that the administration had already decided that Hari Raya Aidilfitri this year would be observed in a more modest manner with cuts to government spending and large-scale events. These are not ordinary times. We must adjust our lifestyle and our policies to protect the people and ensure the sustainability of our energy supply. So yun po ang announcement ng Prime Minister Dato Sri Anwar Ibrahim. So far po ang prices ng oil dito po sa Sabah, sa Sarawak and Labuan po, wala tayong malaking problema po except dyan po sa West Malaysia, no? Except sa West Malaysia. Ang subsidized diesel, gasolina natin po is still pegged at 1 ringgit and 99 cents. 99 cents po. So, mayroon din sila po nagbigay sa all Malaysians, no? It means, when I say Malaysian, it means mayroon kayong blue identification cards. It means mayroon kayong a quota of 200 liters a month. Before this conflict, ang quota ng mga Malaysians, mayroon tayong 300 subsidized quota po, no? But because of the conflict, nag-reduce to 200 liters a month na po. So, yon ang sitwasyon natin dito sa Malaysia tungkol sa presyo ng gasolina, diesel, dito sa Malaysia. Okay, punta naman tayo po sa Pilipinas ngayon. Sa Pilipinas, parehas pa rin po, sunod-sunod pa rin po, araw-araw pa rin po ang sabihin natin ang taas ng presyo, no? Ng mga bilihan dyan po sa Pilipinas dahil po tuloy pa rin din po, no? Ang presyo ng diesel, gasolina, crude oil po dyan sa Pilipinas po. And as a domino effect, ito po, no? Mataas ang mga presyo ng bilihan dyan po sa Pilipinas. I have a report dito po. Let's watch and listen so at least you will have an idea kung kumusta ang presyo dyan po sa Pilipinas. Let's watch and listen to this. Hold on po, nandito. Sa Baguio. Baguio is a place wherein doon po ang mga vegetables natin po, no? They produce ang mga vegetables natin and they sell it sa Manila po. And nandito po ang sitwasyon. Cheryl, alam mo kung sa Baguio City ay kakaunti ang dumarating na mga turista ngayong Semana Santa, ganun din ang nangyayari sa La Trinidad kung saan nga kakaunti na rin yung mga buyer na nagtutungo roon para bumili at magangkat ng mga produktong gulay dahil sa taas ng presyo ng gasolina at produktong petrolyo. Katamang pangsiksikan ng mga mamimili at mga delivery truck dito sa La Trinidad Trading Post, lalo na tuwing Semana Santa sa Benguet. Mataas raw kasi ang demand ng gulay tuwing ganitong season at maraming umaakyat na turista rito. Pero ngayong taon, ramdam na ramdam daw ang pagtamlay ng bentahan.
Isa itong La Trinidad Trading Post sa mga pangunahing pinagbabagsakan ng mga gulay mula sa iba't ibang munisipalidad kagaya ng Bugyas, Atok, pati na rin Manyakan. Pero ngayong season na ito, pangunahing dinadaing ng mga tindero-tindera yung pagkonte ng mga buyers na nagtutungo rito mula sa Maynila. At ang pangunahing dahilan yan ay yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Kwento ng vendor na si Minda, mga taga Maynila ang kadalasang bumibili sa kanila. Ngayong matumal ang turista, kakapit din daw niyan, mahinang kabuhayan nila. Halimbawa yung mga repolyo, ang halos ng transportation noon ni 4, 3. Pero ngayon, tapos ang presyo ng repolyo, 9, 8. Isipin mo na lang yun. Tapos yung 9 pesos na yun, kaltas pa doon yung papel, mga expenses, 0 talaga. O, damay kami lahat dito kasi 8 lang. Binibenta namin ng 10. Pangirapan pa. Ay, kung ngayong murang-mura na, ayaw pang mabili. Kaya, wala. Nga. Si Trisha naman, hindi maitaas ang presyo ng kanilang repolyo, lalo't sobrang dami ng ani nila ngayon. Kaya pangamba nila, baka raw mag-oversupply sila ng gulay. Oo, nakapikto din sa mga buyers kasi kunti ang buyers ngayon. Sa mga order namin, kunti lang. Hindi kagaya nung past months na medyo marami. Pag 100, 50 kilos na lang ganun. Parang nahati. Nagbawas ang order. Base sa tala ng Department of Agriculture, bumaba ang market price ng repolyo. Ang dating 13 pesos kada kilo, 7 hanggang 10 pesos na lang. Ang broccoli naman, naglalaro pa rin sa 25 to 30 pesos kada kilo. Ang bell pepper naman nananatiling nasa 150 hanggang 170 ang kada kilo. Bahagya namang nagtaas ang carrots ng dating 120 pesos, umaabot na sa 150 ngayon. Nasa 40 to 45 pesos naman ang cauliflower, habang ang sayote mabibili mula 15 hanggang 18 pesos. Ang patatas nasa 28 to 38 pesos kada kilo, depende sa uri. Nasa 45 to 50 pesos naman ang lettuce ngayon. Mababa pa rin ang kamatis na nasa 25 to 30 pa rin ang kada kilo. Pero bukod sa mga vendor, pati mga operator at truck drivers, umaaray na rin. Ang driver na si Marvin Acosta, apektado na raw ang kita, lalo't nabawasan ang kanilang biyahe. Kung dati ay 4 na beses silang nag-aangkat ng gulay mula Benguet hanggang Maynila, ngayon, swertihan na lang kung makadalawang biyahe sila sa isang linggo. Medyo bumagal, tumumal yung gaya namin sa gawa ng mahal ng kwan. Diesel, piktado sa tapos ginagawa niya lang ng paraan para makabiyahe yung para hindi rin kami mapiktuhan na kwan. Lalo na kami may pamilya din. Ayon sa Benguet Truckers and Traders Association, palugi na ang mga magsasaka at truckers sa kitaan ng gulay ngayon. Kung dati ay nasa 30,000 pesos lang ang budget para sa isang balikang hakot mula Benguet hanggang Manila, ngayon, kakailanganin mo na raw ng nasa 45 to 60,000 pesos para makapag-deliver. Kaya hiling nila, sana raw maambunan din sila ng ayuda. Medyo murang diesel man lang, lalo na yung mga farmers natin. Kasi talagang bugbog sarado mga farmers ngayon. Prices ng vegetable naman natin din sa Benguet ay very reasonable, pero hindi na kuminsure sa hirap at puhunan ng mga farmers. At maging kami mga traders, ikahaus na kami pag ganito ang presyo. Ang La Trinidad LGU naman nakikipagtulungan na raw sa Department of Agriculture para sa posibilidad ng pamimigay ng subsidy sa mga rehistradong truckers at magsasaka. Cheryl, sa ngayon nga, yan yung pinaka-problemang kinakaharap ngayon ng pamunuan ng La Trinidad o ng pamahalaang lungsod ng La Trinidad. At ayon nga sa pakikipag-usap natin kanina sa kanilang alkalde na si Roderick Awingan, itong trading, vegetable trading kung tawagin, ito yung pinakamalaking parte ng ekonomiya ng La Trinidad. Kaya ito rin yung magiging number 1 problem nila kung hindi nila matutugunan daw at mabibigyan ng subsidiya kagad yung mga magsasaka, pati na rin yung mga truckers at traders, dahil hindi lang daw yung kanilang munisipalidad ang maapektuhan, dahil posible rin maapektuhan nito yung buong probinsya ng Benguet. Yan muna ang latest.
mula dito sa La Trinidad. Okay, yun po, narinig natin po ang mga vegetables, no, mga gulay natin po, tumaas na ang mga presyo po dahil sa mahal ang diesel, ang gasolina dyan po sa Pilipinas. Hindi lang dyan po sa Benguet o sa Baguio po, no? This is a nationwide po. Ganon ang sitwasyon ng mga farmers natin. At kung may gulay na tayo po, no? Kung may gulay na tayo, we have to cook ang gulay, di ba? Ang vegetables, we have to cook it. Na, ang problema naman ngayon po, tumaas din ang cooking gas natin sa Pilipinas, no? Sobra din ang taas ng cooking gas sa Pilipinas. And magkano kaya po? Let's watch and listen to this report po. Hold on, nandito po. Grabe din ang presyo ng cooking gas natin sa Pilipinas. You hold on. Epektibo ngayong unang araw ng Abril, pumapalo na sa 1,500 pesos hanggang 1,600 pesos ang kada 11 kilogram na LPG. 20 pesos per kilo o katumbas ng 220 pesos ang itinaas ng LPG. Sa loob lang ng halos 2 linggo, 500 pesos na ang itinaas ng presyo ng LPG. Opo. Almost every day, merong pagtaas ng LPG. Kaya yung napagin nyo before na wala pang 1,000 before, kasunod-sunod naman po ang increase. Ang problema ngayon ng ilang LPG retailers ay ang kawalan ng supply ng ilang brand ng LPG. 2 hanggang 3 LPG ang nagagamit kada linggo sa kainan na ito sa mga Pangasinan. Para makatipid, gumagamit din sila ng uling. Ang problema, wala na rin daw halos dumarating na supply ng uling. Magtataas na rin sila ng presyo ng uling mula sa dating 300 pesos. Aakit na raw ito sa 400 pesos kada sako. Wala pa na may kausap ako darating ng Lunes. Wala pa hanggang ngayon. Oo, mapipisan din namin bibinta na yan. Wala kaming gagamitin, ma'am. Bumaba naman ang presyo ng ilang gulay dahil marami ang supply ngayon. Nasa hanggang 30% ang ibinaba sa presyo ng ilang gulay, gaya ng kamatis na nasa 15 pesos ang kada kilo. Bumaba rin ang presyo ng talong at ampalaya, gayon din ang sayote, patatas at repolyo. Layo ng bintahan ngayon. Kasi maraming gulay. Kasi kung halimbawa pag Alright, yan po ang sitwasyon ng mga gulay, ang cooking gas natin po, no? At saka ang uling po, ang charcoal. Charcoal din po, tumaas din ang presyo dahil nahirapan sila po to transport ang mga products nila, mga charcoal nila, ang uling nila sa merkado. So, yon ang sitwasyon sa Pilipinas. So, ingat-ingat lang tayo. Alright, now let's go to our main topic po tungkol yun just recently, si Senator Amy Marcos came out with a video message po wherein she apologized to Vice President Inday Sara Duterte for siya yun po who went to Inday Sara Duterte prior to the 2022 presidential election po and asked Inday Sara Duterte to support si Bongbong Marcos Jr., ang kapatid niya po, to be the president while si Inday Sara will take the post as a vice president po. Let's listen to the apology made by Senator Amy Marcos, and later on I will share with you po ang reaction made by Attorney Trixie Attorney Trixie Angeles. Nandito po, let's watch and listen to this. Hold on, nandito po. Sandali, ha? This is the apology made by Senator Amy Marcos. Kahit pa paano, hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa baby natin. Kay Inday Sara. Inahamak ko siya eh. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Pero sa totoo lang, naisip ko rin. At nung kinakausap ko pa si VP noon, noong 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national. Nakarehistro na nga siya para mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una,
Hindi mo dapat biguin ang napakarami na sumusuporta sa'yo. Napakadami namin na tinutulak ka, na ikaw ang inaasahan, na ituloy ang pagbabago na sinimulan ng ama mo. You can't disappoint us. Maraming umaasa. Ikaw lang yung tanging pag-asa ng nakararami. Ikalawa, hindi tayo sigurado kung anong mangyayari. Tignan mo yung pamilya ko. Hindi mo naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yuyurakan ng pangalan. Talagang aping-api ang pamilya. Ganyan ang politika, brutal. Ngayon, nag-uusap kami. Sabi nga niya, pag nayayamot, sasabihin sa akin, kasalanan mo to dinamay-damay mo pa ako Sabi ko, talaga, dinamay kita pa rin, hindi ko na maakalain magkakaganito. Higit sa lahat, isipin natin, kung mayor ka lang, ano kaya ang gagawin sa iyo? Anong gagawin sa syudad mo, sa Davao? Kahit papano, number 2 sa buong bansa, may paninindigan, may tatayuan. At least, kahit papano, kahit inaapi, kahit ini-impeach, VP ka pa rin. Nasa posisyon kang tumulong sa iba at ipaglaban kaming lahat. Alright, yun po ang video apology made by Senator Amy Marcos. Ano naman ang reaksyon ni Atty. Trixie po, no? And she made her statement during her regular program siya po sa social media, entitled ang program niya Luminous po. Nandito ang reaction ni Atty. Trixie Angeles po. Let's watch and listen to this. Ito yung nilalap. Alright, nandito po. Man talaga na sinasabi ni Senadora Amy. Number 1, meron siya talagang shock value. Hindi na shock value, no? Pero mayroong pangkapit. Meron siya talagang hook in this one. Sinabi niya, inaamin niya. So, ito yung mahalaga na part, no? Para sa kanya, this is what captures you. Inaamin niya na napahamak niya si Vice President Inday. Bakit niya sinasabi ito? Because that is what everyone is already saying about her. Na galit, maraming nagsasabi galit kami kasi siya yung bumuyo kay VP. Okay. So aminado siya, yes, totoo yun. Siya yung nag-request kay VP na tumakbo siya at tumakbo siya for whatever position. To be fair, sinasabi talaga na it was really VP's choice to run for the vice presidency and not for the presidency. Okay. Ano naman ang depensa ni Senadora Amy? So, aminado na yan. That's off the table. Kumbaga, she's not making excuses for herself. So, ito naman, after that, she says, to be fair nga, marami naman na may gusto, maraming umubutyo. A lot of people, us included, sinasabi natin, yes, tumakbo ka para may continuity, para Duterte pa rin. It was the best guarantee. Yung pag-andun si VP Inday, for us, we thought it was a guarantee that the continuity of the Duterte trademark governance ay maitutuloy. So, nag-promise si BBM, pero andyan si VP Inday. And throughout the campaign, alam natin, nakikita natin that as far as we could see, magkaibigan naman silang lahat. Number 2, walang nakapredict, walang nag-isip man lang na uupakan, in Senator Amy's words, na uupakan ng pamilya niya ang mga Duterte. Nobody had any inkling that that was what was going to happen. Next, sinasabi din, well, the good part about it is at least VP siya. Kasi kung natuloy nga na inupakan sila at mayor si VP Inday, then it might have been a lot worse.
sinabi ni Amy, what we can see is that this was a studied argument. Inaral ito, pinaghandaan. And a lot of what she says here, we have already said dito sa Luminous. For months, even ever since sumabog na nga at naging issue at umalis na si VP Inday sa administrasyon. We had always been saying, well, number one, there's no such thing as nabuyo si VP Inday. Ultimately, she makes her own decisions. And for those who know who she is, or what she is like, then you will understand that she has her own mind and she will make it up on her own. She will listen. And she will listen to as many opinions as she could possibly respect. But in the end, it is her decision. Kahit sabihin pa natin na nambubuyo si Senadora Amy, in the end, it was VP Inday who made that decision. Alright, yan po ang how Attorney Trixie looks at the situation po, no? Nobody can know expected or can forecast po what happens, no? Yon na nag-discuss na sila tungkol who will be the president and vice president. If only they know that this will happen po between Sara o Inday Sara Duterte and Bongbong Marcos po or si BBM po, then siguro hindi ito matuloy ang unity team. Anyway, nandito pa rin po ang another video clip of Trixie, Attorney Trixie po. Let's watch and listen to this po. Saan na yun? Let's watch and listen to this. Saan na tayo? 349. 349. Saan na yun? 349. Let's watch and listen to this. Hold on po. Okay, nandito. She's in a better position as Vice President to resist itong upak nga ng mga Marcos. At mayroon siyang laban. As mayor, we won't be sure just how strong that position will be. Especially when you're up against a government, the national government, that can control so many things. Third, sorry, that was the second. Nobody, not even Amy, according to her, imagine that this level of, how do you call this, voyeurism, walang nakapredict. Not even President Duterte, ha? However, he did tell VP Inday, pinamigay mo. And I remember this because I'm not sure where he said it, but he said it at a public forum. Ang sabi niya kay VP, ipinamigay mo ng buong buo yung power mo. So, VP did not negotiate cabinet positions for her own people. She just took her cabinet position, but she did not say, she said hindi na siya nakialam doon sa mga choices ni Presidente Marcos. But she was given that. Ready for decade? Next, she could have negotiated even more, not just cabinet positions, but other aspects of power to have gotten even a better position than simply the Department of Education. So, yun yung ni PRD. Nobody ever articulated that they could see this level, thank you Jamal, of treachery, of this kind of kawalang hiyaan. There's no other word kasi for it. Walang nakapredict that. Not Amy, not former President Duterte, not VP Inday, and certainly none of us. But it is a natural impulse to put blame on people. And dito, may blame naman na tinatanggap si Senadora Amy. And before her, may blame din na tinatanggap si VP Inday. Remember, she narrated na ang daming nagsabi sa kanya, lumaban ka. Lumaban ka. Because at first, she was simply just posting.
kumbaga tinitis niya. But everybody else, all of us, siya yung, or maybe hindi niya nakikita or maybe she thought it wouldn't happen, na dahan-dahan na siyang hinihigpitan. Well, actually, hindi dahan-dahan kasi nabigla rin ako dun sa, sa viciousness ng Congress 2023 pa lang. And it got worse and worse as the years came on. So, did anybody predict that? I don't think anybody did. And hindi ko alam kung yung from the start, pinagpaplanuhan siya at this level. Or were they just going to, diminish all her gains, diminish her power, dahan-dahan, para minsan pag-gising na lang niya, a year, 2 years before elections, mabibigla na lang siya na, ay, wala na palang pinanghahawakan siya kahit isa. So we don't know. So nobody had predicted that. Alright, yun po, may puntos din na si Atty. Trixie Angeles po, no? And that's how she look at the situation ni Inday Sara Duterte during those days po, no? And ito po, sabi niya, ang mga politicians natin sa Pilipinas po, plastikan na po, plastikan na. Wala nang totoo, no? Hindi naman lahat, but makaramihan ng mga politicians natin po plastic. And let's watch and listen to this statement made by Atty. Trixie po. Nandito. Let's watch and listen. Hold on. Alright, nandito po. Sandali. Okay. Walang kasalanan yung Marcoses. On the contrary, mas nagmumukhang vicious itong mga ito. Like I said, the level of treachery here is unprecedented. It's not even political kasi we're talking about politicians. In karamihan ng mga nakakausap natin, o mga kakilala natin, with the way that we have been seeing politics played in the Philippine arena has always been, plastikan. Dito wala na yung plastikan. Harap-harapan na. Congress came out, brought out the knives. They were fast, they were furious, and they were vicious. Pero where was all of this anger coming from? Wala. It was all completely made up. Kaya natin nakikita yung kakwento lang nila. Okay, yun po, no? And mayroon pa tayo isang video clip po. She was reacting, si Atty. Trixie reacting to yung mga questions na pinadala sa kanya po during ang programa po. And let me share with you isang video clip wherein she is answering itong mga questions po. Hold on, nandito po. Okay, nandito. Let's watch and listen to this. Treacherous mga kalaban ni VP, lumalabas naman ang tunay na anyo ng mga politikong nag-aanyong magsiservisyo. Pero magnanakaw pala ever since. Karamihan sa kanila ay tumandang ang hanap buhay ay magstay sa kapangyarihan at pagnasahan ng kaban ng bayan. Kasi na-base na natin kung ano talaga sila. Hindi pa ba natin alam yan noon pa? Look, a lot of her enemies are from political dynasties na marami ng kwento tungkol sa kanila. Sabi ni Ma'am Melody, kahit maglupasay si Amy, the damage has been done. Are you saying that the damage was caused by Amy? Gusto kong malaman kasi unang-una, nag-decision si VP. Again, I'm telling you that I'm just playing devil's advocate here to test your opinions. Now, diba? Are you saying na walang capacity si VP Inday? Na kaya siyang push over siya pagdating kay Senadora Amy and therefore the Senator Amy's influence that caused this damage? Pag sinabi ninyo na si Amy ang may kasalanan kasi tumakbo si VP Inday, you're absolving yung treachery ng kabila. Even naman if VP Inday had run for Vice President,
and not for president at the urging of Senator Amy. Si Amy ba yung nagsabi dun sa mga kongresista na, sige, upakan nyo. I think your idea of fault is, flawed. Bakit kasalanan ni Amy kung yung gumawa ng damage, ibang tao? Alright, Yan po, no? Ang reaction ni Tony Trixie. And whether you accept ang apology made by Senator Amy Marcos or not, depende na po sa inyo po, no? But at this, for me po, no? I appreciated ang action made by Senator Amy Marcos dahil she came out bravely to come out and say, I'm sorry, no? I'm sorry po, no? Sino-sino ba itong mga presidente nagsabi I'm sorry? Si former President Gloria Macapagal Arroyo, even si Tatay Digong, no? If you remember mga speech niya po, kung may mga mali siya po, he will say, patawarin niyo ako. I'm sorry. Even si Inday Sara Duterte po, nagsusorry po. So nothing wrong there po. Provided, ang sorry niya po, dapat sincere kayo po when you say, I'm sorry po. Hindi lang, you say, I'm sorry. Hindi lang when you make promises, pero yung pala, ang mga promises ninyo po, just empty promises po, which we have seen during the time of our present administration po, no? Maraming mga empty promises po. That's why, a lot of people, including ang mga Filipinos dito sa Sabah po, we don't trust anymore ang gobyerno natin. But anyway, nandyan na po yung lahat po. Hintayin na lang natin, tingnan natin, hintayin na lang natin hanggang sa 2028. Malapit na yan po. Next year, mag-umpisa na po. By October, they will be filing ang certificate of candidacy. Malalaman na natin po kung sino-sino ang mga kandidato natin for the national, ang presidente, ang vice president, ang senador, ang congressman po, at ang mga local government elected officials natin po. Huwag natin kalimutan, those who are telling these things ngayon, part ng kahirapan ng mga Filipino ngayon po, let us not forget them to, po, no? Let us make sure na those who create or part of this problem po, we will not put them back dyan po sa position po. Give other people a chance po. Yun mga younger ones, no? The younger generation siguro po, basta sincere sila. Old or young, basta they are honest, sincere in protecting the welfare and interest of every Filipinos po during their term. 3 years ka, 6 years ka, no? So, let's wait. Kung hindi man pwede, this remaining less than 2 years po, no? To have a new president, nahintayin na lang natin po sa 2028 po. Malalaman natin po. They have to pay for the things that they have done. And how can we ask them to pay kung ang gobyerno ngayon po, no? Cannot put them behind bars. We will wait until a new president has been elected. Elected po. And of course, if you ask me po, the way how I look at it, ang situation ngayon po, wala na iba kundi si Inday Sara Duterte po to be the next president. Give me another name na you think will be an effective president ng Pilipinas. If you can give me that name and you can convince me na he or she will be fighting sa corruption, sa criminality, fight for the improvement of our economy, make sure na mayroon tayong political stability, security issues natin po will be improved, then maybe I will change my president po. So far, the way how I look at it po, si VP Inday Sara Duterte is nandun po. Top list siya po, probable successor of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. po. But anyway, let's see. Let's see po. We cannot say malayo pa ang 2028. Malapit na yon po. So,
ingat lang tayo po. Let's always remember ano nangyari po, no? 2022 hanggang 2028 po. Especially itong flood control projects natin. Flood control projects natin wherein dahil dyan po nahirapan tayong lahat. Especially ang mga poor Filipinos po, no? Ang mga ordinaryong Pilipino kagaya sa atin po. Tingnan nyo po, ang US dollar exchange natin po, rate sa US dollar po, nagiging senior na po. No? Nagiging senior na po, 60 plus na. 60 plus na. Ang gasolina natin po, sabi pa ni Ted Filon, nagiging centennial na po. Kasi 100 plus na po. Ang mga bigas, ang bigas expected to, some people are saying baka it will go as far as high as 100 plus. 100 plus per kilo po ang bigas natin. Ang mga other bilihan natin po, no? Mga vegetables, mga gulay natin po, ang isda, ang manok, ang kaning baka, ang kaning baboy po, lahat tumaas po. Pero ang sweldo natin po, hindi tumaas. At saka ngayon, may problema pa tayo po dyan po sa transportation natin po. No? Ang transportation natin. Sana lang po, we will be able to overcome these problems po that we are facing now po. Sana lang po, during the Holy Week, ma-realize po, those who have something to do with this, sabihin natin flood control projects, ang mga unhealthy activities po, I hope that they will realize during this Holy Week po. And once we celebrate ang Easter Sunday po, they will come out to us and be a better person po. A better person. No? A better person. So yun, let us all pray that we will be able to solve this problem. So siguro po hanggang dito na lang muna ang programa natin, ang Nick Talk, The Real Talk with Nico. And let us make this Holy Week. Now is Holy Thursday. Tomorrow is Good Friday po. And Black Saturday and Sunday will be Easter Sunday po. Let us celebrate, observe itong Lenten season, itong Holy Week natin as holy, as solemn as possible po. So with this, si Nico Fabian once again would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Ingat lang tayo po and take care of our health. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. I'll see you in my next episode. Bye and I love you.